Welcome back sa part 2 ng starting system. Pero bago yan, recap muna tayo sa part 1 ng video kung paano nagsimula ang proseso. Sa unang bahagi ng video na tinalakay natin ang mga pangunahing bahagi ng starting system. Kasama na rito ang battery na pinagmulan ng kuryente, starter motor na nagpaikot ng flywheel ng makina, starter relay, tagapamagitan sa control signal at high current circuit. Ngayon naman sa part 2, masusuriin pa natin ng mabuti ang pag-unawa kung paano gumagana ang mga electrical component at kung paano nagtulungan ang mga relay, sensor at ECM para mapagana ang starting system. Kaya kung gusto mong malalaman, siguraduhin tapusin mo ang video na ito. Tara, simulan na natin. Sa video na ito, ipakita natin kung paano gumagana ang mga bahagi ng starting system mula sa battery, fuse, relay, ignition switch, starter motor at ECM gamit ang isang electrical circuit diagram ng starting system. Kapag ni-start natin ang ignition switch, mag-energize ang relay coil dahil dito magsasara ang contact ng relay. Kaya ang mataas na voltahe mula sa battery ay dadaloy sa relay papunta sa solenoid coil ng starter motor at mag-energize ito. Sa puntong ito magsimula na umiikot ang pinion gear ng starter motor. Itutulak nito ng plunger at gagalaw ang lever mechanism dahilan upang lumabas ang pinion gear. Kasabay nito iikot ang pinion gear at magsimula kumapit sa flywheel. Ito na ang simula ng cranking process. Pero bago pa tuluyan tumigil ang starter motor, balikan muna natin ang ECM. Habang ini-start pa lang ang makina, ito ang tinatawag na cranking process. Minomonitor ng ECM ang mga signal mula sa crankshaft at camshaft position sensor. Sa mga signal na ito, malalaman ng ECM kung kailan dapat mag-ignite at mag-spray ng fuel. Kaya napakahalaga ang timing sa panahon na ito. Kapag na-detect ng ECM na nag-start na ang makina base sa mga signal ng mga sensor, kapag naramdaman natin nag-start ang makina, kailangan bitawan ang susi upang tumigil ang starter motor. Mahalaga ito upang simulan ang fuel injection at maayos na ignition timing upang matiyak na maayos. At sinusubaybayan ng ECM ang signal ng camshaft at crankshaft position sensor. Sa puntong ito magsisimula na ang normal na fuel injection at ignition process na kinokontrol ng ECM. Balikan natin ang mga fuse. Ang power supply ng ECM ay nagmula sa 15 amperes fuse. Ang power supply ng sensor ay nagmula sa relay at ito ay nakakonect sa fuse. Ang connection sa 15 ampere fuse at fuse ng relay ay papunta sa main fuse din sa battery. Ang ignition switch nakakonect sa 5 amperes fuse at papunta sa main fuse din sa battery. At dito nagtapos ang ating video. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang video. Maraming salamat sa panunood.